Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nilinaw ni Vice Presidente Sara Duterte na wala sa kanyang plano ang magbitiw bilang Vice Presidente. Ang pahayag na ito ay matapos ang kanyang pagbibitiw sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Pagtitiyak pa niya, mas pagtutuunan niya ng pansin ang 10 proyekto sa ilalim ng Office of the Vice President. Nananatiling desidido naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na maisabatas ang ROTC bill dahil naniniwalang senador na mas pahuhusay nito ang kakayahan ng isang Pilipino na maipagtanggol ang bansa sa anumang giyera na maaaring maganap. Panoorin ang buong detalye. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa West Philippine Sea ay nananatili ring desidido si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagsulong na maisabatas ang Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Ito'y dahil naniniwala ang senador sa kasabihan na kinakailangan ang maging handa upang hindi mapunta sa giyera. Nais ni Bato na ihanda ang mga kababayan sa isang armed force na siyang mapag-aaralan sa programang ROTC dahil pahayag niya tatalakayin dito ang nasyonalismo, pagkamakabayan, defense preparedness, disaster preparedness at volunteerism. Kumpiyansa rin si Bato na papaboran ito ng kanyang mga kapwa mambabatas at makakakuha ng maraming boto para tuluyang maisabatas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, umarangkada na ang Philippine ROTC Games sa Kapuluan ng Mindanao nitong linggo sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex. Nasa higit 1,000 estudyanteng atleta mula sa buong rehiyon ang nagtipon kung saan bilang hudyat ng pagsisimula ng laro ay sinindihan ng mga atletang nagwagi noong huling edisyon ang torch. Sa mensaheng hatid ni PSC Chairman Richard Bachman, umaasa ang komisyon na ang mga atletang dumalo ay susunod sa hanay ng mga pambansang atleta na magtaglay din ng diwa ng disiplina, katapatan at talino ng pangmalakasan. Ang kaganapan ay tatakbo hanggang sa Sabado, ika-29 ng Hunyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 27 Pinoy crew ligtas matapos sunod na salakay ng Houthi. AFP nilabas ang isa pang video ng pangharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. VP Sara nilinaw na hindi magbibitiw bilang Vice-Presidente. DILG at PNP isiniwalat ang mga krimeng kaugnay ng droga at pogo. 42 pisong presyo ng bigas kada kilo kumpirmado na. Philippine ROTC Games umarangkada sa Mindanao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Dahil tumaas ang presyo ng bigas noong nakaraang taon sa 50 pesos, ninais ng gobyerno ang muling pagbaba nito sa pagpapatupad ng ilang patakarang kaugnay ang mga bumubuo sa industriyang ito. Base sa Executive Number 62, nararapat na ibaba sa 35% hanggang 15% sa taripa ng mga iniangkat na bigas, maging ang bigas mula kadiwa centers ay magkakaroon din ng mababang presyo. Ayon naman sa grupo ng mga rice trader, inaasahan nila ang 9 na pisong pagbaba ng bigas sa Hulyo at Agosto. Pahayag ni Speaker Martin Romualdez, agad itong inaksyonan upang maibsan ang gastusin ng pamilyang Pilipino sa kanilang pangkain.
Sa pamamagitan ng mga inisyatiba ng rehiyon, ang Department of Health Bicol ay naglalayong makamit ang 75% na regular na antas ng saklaw ng pagbabakuna para sa mga bata. Ayon kay DOH Bicol Immunization Program Manager Dr. Desiree Briseño, inaasahan ng kagawaran ang mahigit 50,000 bakuna para sa school-based, big catch-up at supplemental immunization activities. Dagdag pa nito, nakikipagtulungan na ang DOH Region 5 sa iba't ibang ahensya ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapataas ang saklaw ng rehiyon ng halos 20% simula sa Hulyo ng taong ito. Sa pakikiisa naman ng Philippine Red Cross o PRC sa Pride Month 2024 na Love Laban sa Quezon City Memorial Circle ay aktibo rin itong rumesponde sa emergency. Ipinadala ng PRC ang 34 na emergency medical personnel kasabay ng 2 ambulansya at isang service vehicle kung saan itinaguyod din ang 6 na istasyon ng first aid. Narespondehan naman ang 77 individual na nangangailangan ng tulong sa pagdiriwang. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 27 Pinoy crew ligtas matapos sunod na salakay ng Houthi. AFP nilabas ang isa pang video ng pangharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. VP Sara nilinaw na hindi magbibitiw bilang vice-presidente. DILG at PNP isiniwalat ang mga krimeng kaugnay ng droga at pogo. 42 pisong presyo ng bigas kada kilo kumpirmado na. Philippine ROTC Games umarangkada sa Mindanao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nakatakdang lagdaan ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC at ng joint venture ng SMS Global Technologies Inc. at Sequent Tech Inc. ang kontrata para sa online voting and counting system. Ito'y inaasahang magagamit sa overseas voting ng mga Pinoy na nasa ibang bansa para sa 2025 midterm elections. Tinanggal na bilang miyembro ng partidong NPC ang suspendido na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil umano sa pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pinatalsik na sa partidong Nationalist People's Coalition o NPC si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos madawit ang pangalan ni Guo sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Tuluyan ng hindi parte ng partido si Guo matapos pirmahan ni NPC Chairman at dating Senate President Vicente Tito Soto III ang rekomendasyon na petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap. Ayon kay Soto, hindi kinukonsente ng partido ang mga maling gawain ng kanilang miyembro na makakaapekto sa imahe ng kanilang grupo. Matatanda ang sinuspende ng Ombudsman si Guo bunsod ng mga administratibong reklamo laban sa kanya kaugnay ng kasong graft. Sinampahan naman siya ng kaso ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng kasong Qualified Human Trafficking sa Department of Justice. Ito ay dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo kung saan nadiskubreng nagtatrabaho ang mahigit 500 mga dayuhan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa kabuang 11 miyembro ng local terrorist group na kabilang sa Dawla Islamiyah Turif Group ang sumuko kamakailan sa 6th Infantry Division Batalyon sa Barangay Buayan Datu, Piang, Maguindanao del Sur. Sa nasabing pagsuko ng mga dating miyembro ay nag-turnover din ang mga ito ng 7 high-powered at 4 na low-powered firearms.
Ang mga dating rebelde ay itatala sa Aguila Haven program ng provincial government ng Maguindanao del Sur na tutulong upang makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Magiging bahagi rin sila ng tulong ng gobyernong nagmamalasaki o Tugon program ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 27 Pinoy crew ligtas matapos sunod na salakay ng Houthi. AFP nilabas ang isa pang video ng pangharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. VP Sara nilinaw na hindi magbibitiw bilang vice-presidente. DILG at PNP isiniwalat ang mga krimeng kaugnay ng droga at pogo. 42 pisong presyo ng bigas kada kilo kumpirmado na. Philippine ROTC Games umarangkada sa Mindanao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.